So now, magpapasin na tayo sa paggawa ng pivot table. So, sa paggawa ng pivot table, dapat nga, sabi ko kanina sa isang video, na kailangan naka-clean state lahat to. So now, pwede na tayo mag-start. So now, kailangan nyo i-select all yung data natin. Yan, make sure na nakaselect ka. Okay. Yan. So, nakaselect na yun lahat. Actually, dapat, bigyan natin ito. Yan. So, dapat nakaselect lahat ng data nyo from 1 to D 100. Wait lang, bakit naging ganito to? Yan. So, ang gagawin nyo is kakopy nyo Control-C. Then, mag-add kayo ng another sheet. So, ito, sheet. Lagyan natin to as table. Then, ang gagawin nyo lang is ipipaste nyo. So, after nyo ma-paste, yan. Pwede na kayong mag-start kumuha ng table, pivot table. So, first, sa paggawa ng pivot table, kailangan nyo muna gawin table tong data sheet. So, punta lang tayo sa may insert, then click this table. Ngayon, pag-click mo, dapat naka-highlight lahat ng data. Ayan na, diba, sakop niya lahat. So, dapat ganyan yung makikita ninyo. Then, after nun, dapat naka-check, see my table has headers. Now, click nyo OK. Yan. Lumabas na yung table natin. So, makikita nyo dito yung mga tools na pwede nyo gamitin. This is a filter. Filter ang tawag dito. Now, nagawa nyo ng table yung data ninyo. Ngayon, kapag table na siya, makikita nyo itong table design sa taas. Gagawin nyo muna is palitan yung table name. So, for this one, ang gagawin ko name niya lang is pharma. Okay. Bawal na daw kasi meron na pala. So, sabihin natin pharma 1 or pharma 2. Okay, bawal daw yung pharma 2. Yan. Nakita nyo yung name dito. Ngayon, parang ginawa lang natin tong table para hindi kayo mahirapan sa paggawa ng pivot table mismo. So, ganito kasi yan. So, nagawa nyo ng table, pwede na kayong mag-proceed sa insert ulit, then the pivot table. Now, pindutin nyo yung arrow sa baba, then from table/range. So, dito makikita ninyo na nakaselect na agad yung table natin, format _2. So, para dyan, ginawa natin table muna yung data natin para maiwasan din natin ulit yung pagkakamali or baka may hindi tayo maisama. Ngayon, click nyo lang yung new worksheet, then i-okay nyo. Yan, may pivot table na tayo. So, palitan natin to as pivot table. Ayan. So, for this one, may ginawa kasi akong checklist na pwede nyong gamitin para, parang practice lang. Practice nyo lang. So, unang-una natin makikita is yung stores na yung mga gamot na binibenta ng store. So, before tayo mag-start, kailangan nyo muna maintindihan yung kung ano ba itong pivot table na to. So, with pivot table, makikita nyo dito lahat ng mga headers natin kanina dun sa table, diba? Client name, age, prescription provider, store, location of store. Diyan makita nyo lahat yan. Ayan lang din yun, no? Yan yun. O, diba? Nandun lang sila lahat. So, this will serve as your data. Now, dito sa baba nitong mga list na to, may makikita kayong filters, columns, rows, and values. Now, para maintindihan ninyo, i-explain ko sa inyo. So, ito yung tinuro lang din ni Sir J. Filters nung last lecture natin. Rows, then values.
Ang tawag dito yung cross-section. So, di ko alam kung tama yung pagturo ko, pero I'll try my best. Yan. So, makita nyo dito na may rows, columns, values, and filters. So, dito sa pivot table, kung ano yung ilalagay mo dito sa rows, di ba may ito? Ito, ilalagay ko yung client name dito sa rows. Yun, so lumabas siya. So, lahat ng ilalagay ng data sa rows is pababa. Yun yung mangyayari doon. Now, kapag sa column naman, kapag gusto nyo tanggalin lang pala yung data dito sa pivot table, punta lang kayo dun sa client name, then drag nyo lang palabas dun sa box. Mawala siya. Now, for the column naman, makikita nyo dito kung, dito lang labas, kunwari ito, sige, for example na lang, itong cardinal points, ilalagay ko sa column. Yan, lumabas siya, di ba? So, lahat ng ilalagay nyo sa column, from left to right siya. So, left to right. Ganun lang siya kasimple. Then, for the last one, sa values, kung ano yung ilalagay nyo dito sa values, ayun yung lalabas sa gitna. Yan, makita nyo to. Ganyan yung mangyayari. So, ganun lang kasimple yung pivot table. Yan, tinan nyo. Lalagay tayo na, sige, lagay natin panwari itong client name. Yan. O, di ba nakita nyo yung client name. Then, yung cardinal points sa taas, sa columns. Ngayon, sabihin natin ano yung mga binili nila or ilan yung nabili nilang gamot from cardinal points. So, ilalagay nyo siya sa values. And so, 10 yung binili ni Ira Flores na gamot sa east, 20 sa north, and 35 sa west. Then, automatically na isasam yan ni pivot table. Then, makita nyo lahat dito kung ano ilan yung gamot na binili nila in total. So, ganun lang kasimple yung pivot table. Ngayon, na-explain ko na pwede na tayo mag-proceed sa main checklist natin. So, yung nasa checklist natin, nakalagay dito is the stores. Sorry. Yung stores. Itong stores to. Then, yung mga gamot. Then, kung ilan yung biniling gamot per store. So, nakita nyo naman, di ba? Ayan. Sa Care Plus Pharmacy, 40 na amlodipine yung nabili. So, ito total lang naman niya kung ilan yung mga gamot na nabili sa isang store. So, gawin natin. Ito. So, dito, ang unin natin kukunin is the stores. So, itong store, click mo siya. Yan, automatic na siyang pumunta sa rows. So, ang gagawin natin dito is gusto natin makita nga, di ba, kung ilang meds yung nabawas sa isang store. So, nalagay na natin sa store sa rows, lagay naman natin sa medication sa column. Yan. So, lumabas na siya lahat. Ngayon, ang ilalagay natin for values is syempre kung ilan yung binili. So, yung quantity, both yung ilalagay natin dito sa values. So, try natin. Ayan. So, lumabas yung data sa pivot table. So, lagyan lang natin ng kulay para maayos. Ayan. So, makita nyo dito sa Care Plus nga. Ayan. Nakabenta siya ng 40 na amlodipine, amoxicillin, 70. Then, sa iba wala. Then, ito total niya sa dulo. Ngayon, na-total niya sa dulo. Ito yung pinaka-final na total natin. Yung 4,703 medications yung nabawas sa lahat ng stores. So, ganun lang naman siya kasimple. Basta i-make sure nyo na kung ano yung nasa checklist, yun yung masusundan ninyo. Or yun yung kalalabasan ng pivot table ninyo. Since kapag hindi sila same sa checklist, at saka yung ginawa nyo, hindi sila same, may problema kayo sa data cleaning. So, dito kayo nagkaroon ng problema.
So, medyo mahirap yun since kailangan nyo bumalik dito sa main sheet nyo na pinang-data cleaning ninyo. Then, ayusin nyo yun para makuha nyo yung nasa checklist. So, next naman na nasa checklist natin is kung ilang stores ang meron sa cardinal points. So, yung cardinal points, ito yung east, north, south, west. Then, titingnan lang natin kung ilang Care Plus Pharmacy yung nasa east, nasa north, nasa south, and nasa west. So, para mag-add ulit ng pivot table, balik lang tayo dun sa table na ginawa natin kanina. So, ito yung table na ginawa natin kanina, right? Mag-click lang kayo ng isang cell, kahit anong cell. Ayan, pinutin nyo lang. Then, punta ulit kayo sa insert. Then, sa pivot table, from table and range. Then, imbes na new worksheet ang pipindutin nyo, pindutin nyo yung existing worksheet. Then, wag nyo muna i-okay. Di ba napindot nyo na existing worksheet? Kailangan nyo muna maglagay ng location. So, for location, pindutin nyo lang yung pivot table. Yan. So, susunod yan. Then, click nyo lang kung saan nyo gusto ilagay. So, ako, dito na lang sa may baba. No? Naglagay lang ng space para hindi siya magulo tignan. So, automatic na yan. Kapag pinindot nyo yung okay, lalabas na siya. So, yung sa pangalawang pivot table, ang kailangan natin is the stores ulit, then the cardinal points, then kung ilan yung store nasa values. Okay. So, yung store, right? Yung store muna ilalagay natin sa rows. Then, yung cardinal points, which is the north, east, south, west, sa columns. Then, para makita natin kung ilang yung store, yan. So, tama ba? Same value yung lumabas. Diba? And si Care Plus Pharmacy, mayroon isa sa east, tatlo sa north, dalawa sa south, and apat sa west. Then, sa 10 sila. So, tama siya. Pakita lang natin ulit. Yan. So, may dalawa ka na agad na pivot table. Then, mag-proceed tayo sa pangatlong pivot table. So, dito, gusto natin malaman kung ilan yung nabenta or magkano yung nabenta ng bawat store sa east, north, and south, and west. So, si Care Plus, nakabenta siya ng worth 180 pesos na medication sa east. Sa north, 1,142 naman. Sa south, 189. And sa west, 1,632. And ang grand total niya is 3,143.85. So, try natin gawin. So, dito, mag-add tayo ulit ng pivot table. So, balik tayo sa table. Click ng isang cell, kahit anong cell. Insert, pivot table. Then, from table range. Yan. Then, imbes na new worksheet, kailangan natin pindutin sa existing worksheet. Then, yung location niya, pindutin niyo yung pivot table niyo sa na sheet. Then, click nyo kung saan nyo gusto siya ilagay. So, for me, dito lang sa ulit sa baba, no? Isang pivot table. So, okay. Yan. Lumabas na siya. So, for this one, gusto natin makita kung ilan yung magkano yung nabenta. So, lalagay natin yung store sa rows. Yan. Then, yung cardinal points sa columns. Para makita natin kung ilan yung magkano yung nabenta nila sa east, north, south, west. Then, yung total price. Ilalagay natin for values. Since ito yung ito yung nabenta nila. Ayan. So, makita nyo dito, same lang din dun sa checklist. Right? So, ayusin natin siya. Yan. So, remember dapat same or exact yung lalabas sa pivot table nyo at sa dapat pareho sila ng checklist. Dapat exact sila pareho. Hindi dapat may isa lang. Depende kay sir. Since may sabi niya, may buffering siyang ginagawa. Like,
1 or 2 yung pagkakaiba. So, para hindi pa rin kayo magkaroon ng problema, try nyo i-achieve na magkapareho talaga yung lalabas sa pivot table nyo at sa checklist. So, for the last one, ang gagawin natin naman is kung titingnan natin kung ilan yung or magkano yung nabenta ng isang empleyado dun sa stores. So, ganito lang yan. Sorry. Ito pala. So, for the last pivot table, so mag-insert lang tayo ulit. Existing, then pivot table, then click to cell. Yan. So, for the last one, titingnan natin kung magkano yung nabenta ng mga pharmacies natin. So, kunin niyo yung pharmacies, then i-drag niyo sa rows. Ito. Kita niyo, di ba? Yan. So, lumabas na yung mga pangalan nila. Then, hindi nyo na kailangan maglagay ng column dito actually. Ang lalagay nyo na lang is the total price dito sa values. Yan. So, nakita nyo na agad kung ilan yung naibenta nila or magkano yung naibenta nila. So, makita nyo kasi yan dito sa data mismo. So, hanapin natin, ito, kunwari, for example, si Paulo Cruz. Nagbenta siya ng simvastatin na 15 simvastatin worth 10 pesos. So, ang total price nun is 150. So, ang ginawa natin dun kanina, kinuha lang natin is the total price. Since, ang gagawin lang nito, isasum niya yung mga nabenta ni Alex Ramos, then lalabas na siya. So, i-cross-reference nyo lang yan. So, nakita nyo dito, lahat ng nabenta ng store. And ito yung nabenta lahat ng empleyado. So, dapat same lang din yung dalawa. So, with that, alam nyo na kung paano gamitin ang pivot table. Na hindi ko lang sure kung ganito lang ba kadali yung ipapagawa ni Sir J. So, try nyo mag-practice on your own. Try nyo gawin tong using the checklist na ipoprovide ko sa baba ng the description in the description below. So, yeah. So, lalagyan ko na lang din tong complete pharma na pivot table sa description para pwede nyo tingnan-tingnan. So, yun lang. Thank you.